Just in, Alden may bagong pasabog, bagong kotse na naman mga kasembreros. Tapos si Kath nasa Isla Amara lang pala sa Palawan mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Alden mga kasembreros. Nag-post kagabi ang BYD Cars Philippines mga kasembreros or BYD Cars PH. Dito nga sa bagong adventure or venture doon ni Alden mga kasembreros, na kung saan nga ay dito ay parang may kotse siya na tinitingnan kasama ang iba pang personnel dito mga kasembreros. So wala kasi siyang voice walang boses mga kasembreros. Music background lang siya. Tapos may tilita, grabe ang lupit nito mga kasembreros. So bapa times 10 ang pasabog ni Alden mga kasembreros. Para siyang para siyang Mercedes-Benz na Lamborghini or something. Tapos nagpirmahan sila dito ng kontrata so po pwedeng bumili nga ng bagong kotse si Alden mga kasembreros. Pero mako-confirm din natin yan sa mga susunod pang mga updates natin mga kasembreros. So grabe no, hindi naman nakapagtataka na ito mga kasembreros. And ang iniisip ko kung 'di ba doon sa may niya, sa may dito sa may interview niya sa BYD Cars Philippines bago nga yung kanilang triathlon ay kung sa kanya ba yung kotse na din-drive niya mga kasembreros no. Pero palagay ko hindi no, parang part lang yun ng shoot nila. Ito na yung mismong nila, yung mismong pagbili ni Pops Alden mga kasembreros ng BYD car mga kasembreros or kotse nga. Wala pa nakalagay na parang model na something like that mga kasembreros. Pero ang sure ko dito ay siguro bibilhin talaga ito ni Alden mga kasembreros, kasi parang may pirmahan sila ng kontrata kanina or ng dito siguro ng resibo or so on mga kasembreros. So tapos syempre hindi naman sinabi din ng BYD kung binili ba talaga ni Alden and so on mga kasus, kasi nga wala pang boses no, wala pa siyang voice mga kasembreros. So pero titingnan natin no sa mga susunod nating update. Grabe no, kaliwat kanan yung yung siguro may bayad din of course si Alden no from BYD mga customers, kasi nga siya yung brand ambassador. Tapos ay dito 7th pa sila dun sa competition sa BYD Triathlon mga kasembreros, kasi sila yung kinuhang kinuhang brand ambassadors or faces ng BYD Cars Philippines, sina Nico Bolzico at saka si Will Dasovich. Palagay ko kung bumili siya dito may discount siya mga kasembreros, kasi nga sila yung brand ambassadors. So pwedeng ganoon no mga kasembreros, may discount si Alden sa kanyang pagbili rito. So kahit ilang milyon naman yan mga kasembreros ay kayang-kaya. Kahit na sabihin mo pang dito, kahit sabihin mo pang 20 million ang worth nito mga kasembreros ay kayang-kaya. So yun po. Pero i-update ko rin po kayo mga kasembreros. Speaking of million, naglabas dito ng isang database mga kasembreros sa TikTok na si Alden ang pangatlo sa may pinakamataas na sahod kada taon mga kasembreros. Number 1 dito si Vice Ganda, number 2 si Coco Martin, pangatlo siya, pang-apat si dito si Daniel Padilla. Tapos ang panglima dito ay si Piolo Pascual. Ang yearly daw na income mga kasembreros ni Alden ay Hello Love Goodbye 150 million. 150 million plus yearly mga kasembreros. Grabe no? Iniisip ko kasi dito bakit may dito may title ng movie or palabas mga kasembreros. Si Vice Ganda 300 million plus ang kada taon na sahod daw niya. Tapos kay Coco Martin 200 million plus kada taon, FPJs ang probinsyano. Si Alden 150 million plus kada taon. Si Daniel Padilla daw ay 120 million plus kada taon. Tapos si Piolo Pascual naman ay 100 million plus kada taon. So 2025 hanggang 2026 ito.
top 5 highest paid actors in the Philippines. Tapos may nag-comment dun sa TikTok, sabi niya, asan si Catherine dito? So ito po ay top 5 highest paid actors. Kaya iba naman po yung sa actresses, mga kasembreros. So siguro hindi lang niya na intindihan yung title, mga kasembreros. Pero ito po ay post ng isang admin, pero yun nga, no, I'm not really sure kung ito po ay totoo, mga kasembreros, kasi for confidential sake, minsan ay hindi nilalabas yung mga gantong mga information unless yung BIR mismo, kasi nga one of the most valuable taxpayers si Alden, mga kasembreros, no nakaraan ay malamang sa malamang ay talagang malaki talagang sahod ni Soiti kada taon, mga kasembreros. So kung kaya walang-wala ito sa kanya kahit bumili siya ng 3, 4, 10 kotse 10 kotse, mga kasembreros, ay yakang-yaka ni Soiti, mga kasembreros. Tapos yung ate ni Kath ay nag-post din pala siya kahapon sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. Another pagbati kaya Kath sa kanyang birthday. Happy birthday, no, from Kath Nails ito, mga kasembreros. So Kath Nails by KCMB, no, Catherine Chandria Manuel Bernardo na fandom ni Kath. Tapos ay nirepost ng kanyang ate Chrysler sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So parang bumati na rin siya ulit, no, kay Kath, mga kasembreros. Tapos iko-correct yung sarili ko doon sa sinabi ko kahapon na itong post na ito nakasama si Chrysler, si Kiona, si Lexine ay post ni Ate Shannon niya. So hindi pala si Ate Shannon na asawa ni Kuya Kevin niya ang nag-post nito, mga kasembreros, greeting ng birthday kay Kath, kundi si Ate Chrysler niya mismo, mga kasembreros, sa kanyang Instagram account. Kasi yung nasabi ko kahapon ay si Ate Shannon niya, no, yung kanyang sister-in-law ang nag-post nito. So hindi pala, mga kasembreros, kundi si Ate Chrysler niya. So ito ay kasama sa kanyang main na pagbati sa kanyang bunsong kapatid, mga kasembreros. So si Chrysler naman ang kanilang pinaka-ate, no? Eldest, mga kasembreros, sa 4 na magkakapatid. Sabi ni Ate Chrysler niya, "You are loved more than you know. Happy birthday," or happy birthday, Kath. Tapos may kiss na emoji, mga kasembreros, no? Ito po ay post ni ate niya kahapon. So mali yung aking nasabi. So sorry po, no? Tapos may mga post pa dito si ate niya, ate niya Chrysler, mga kasembreros, sa Instagram about kay Kiona. Tapos may kasama siya dito na sobrang ganda, si Bik Bik, mga kasembreros. So si Kiona ay na-post ng The Mall of Asia official na Instagram page, mga kasembreros, or Instagram account nila. Doon nga sa Disney, no, na show nila, mga kasembreros, or Disney event. The magic of Disney has officially come to life. No, tapos si Kiona, tapos yung costume nga dito ni Baby Kiona, no. So kahapon ay napaunahan natin ito. Apat itong pinost ni Ate Chrysler niya about dito nga sa sa kanyang Disney event, no, na sobrang saya at tuwa ni Kiona. So dito sa isa, super cute, Kyo. So kasama niya sina Mickey Mouse, mga kasembreros, at saka si Minnie Mouse. Ang cute ni Baby Kiona. Tapos sa isa dito, laro-laro si Baby Kiona. Tapos yung isa dito ay si ate niya Bik Bik, no? Sobrang ganda ni ate niya Bik Bik dito, mga kasembreros. Hindi ko alam kung ano to. Baka hindi ko alam kung pinsan niya ba or parang relative. Kasi sabi niya dito, si Bik Bik official. Sabi niya ate niya Bik Bik ay it was nice seeing you again, Ate Bik Bik. Happy graduation. Graduation doon ni ate niya Bik Bik, no? Sobrang ganda ni Bik Bik, para siyang artista na naka-blue, mga kasembreros. So pareho sila may costume doon sa sa Disney event, mga kasembreros. Tapos ito, ang kulit ng fan na ito, mga kasembreros. Ang ginawa niya ay parang POV ba? Tapos nakita niya si Alden doon sa may BDO, yung standee ni Alden. Naki-heart sign din siya kuya, mga kasembreros, no? Estudyante pa lang siya, no? Me with my BF, no, boyfriend niya daw si Alden, mga kasembreros.
So parang ang kulit lang ng ng estudyanteng ito, no, crush niya daw si kuya niya Alden. Tapos ito, ginaya ng isang fan yung effect na ginawa ni Alden doon sa TikTok, mga kasombreros. Yung parang naging warrior siya, no? Ganoon yung kanyang transformation, mga kasombreros dito. So, 'di ba, ito yung ginawa ni Alden doon sa sa kanyang TikTok na recent, mga kasombreros. So, ginaya lang niya, no? Sabi niya, makigaya nga ako kay Alden Richards. Parang sabi niya ganoon, mga kasombreros. So, yun po. So, babalikan ko yung yung sa BYD car na dinrivean ni Alden, mga kasombreros, no, doon sa may interview niya. So, dalawa at saka tatlo, apat, parang tatlo yung kotse na pinakita niya doon pala, no, sa interview niya. Dun sa BYD bago yung triathlon, mga kasombreros. So, white, tapos parang violet, no? Tapos may isang black na dinrive of gray. So, hindi pala, wala pala doon, no? Parang ito yung naisip ko. Doon sa may interview niya, kasi ngayon lang nagbukas, mga kasos, yung video nung in-interview nga siya. So, yung itong tiningnan niya na pinost ng BYD Cars Philippines kagabi, so baka ito mismo yung kanyang bibilhin. So, minodel nilang pala yung tatlo or apat na kotse na yon doon sa may BYD Cars na bago yung triathlon event, mga kasombreros, ng March 22. So, yun. Ito yung naisip ko, ha. So, since brand ambassador siya, pinadrive siya ng mga kotse na ito habang in-interview siya, mga kasombreros, at saka sinasabi yung mga advantages at saka benefits at saka mga features na napakaganda sa BYD, mga kasombreros. So, tapos yung kagabi naman, ito na yung parang bibilhin niya siguro. So, ito yung naisip ko, mga kasombreros. Alright, so moving on sa next item natin. So, sige, major item tayo, mga kasombreros. Ito na nga, ha. Iniisip ng marami ngayon na si Kath ay nasa Isla Amara lang, mga kasombreros, sa kanyang business nga sa Palawan. Okay? Kasi nag-post dito si Mami Min. Actually, parang tinag siya dito si Kath ay may bulaklak dito. Picture ito ng Isla Amara. Okay, i-confirm pa natin ito, mga kasombreros, sa picture ito ni Kath sa Isla Amara. Tapos may flower siya dito. Tatlo na pictures ang pinost dito na tinag si Mama Min. Tapos yung isa dito ay may flower siya, no? Tapos may cake, mga kasombreros, kasi nga birthday ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos yung isa dito ay kasama yung buong staff, no, ng Isla Amara Boutique, mga kasombreros. So tapos yung kasi dito, basahin ko yung caption, ha, ng pinost doon sa Instagram, mga kasombreros. So throwback lang pala ito, mga kasombreros. So, 2024. So, sabi dito ng Isla Amara Boutique Resort, a moment worth throwing back to. Last March 26, 2024 pa pala ito, mga kasombreros. We had the pleasure of welcoming our very own Catherine Bernardo back to Isla Amara Boutique Resort. As one of the co-owners of Isla Amara, Miss Catherine embodies the spirit of vision behind our little paradise in El Nido. Graceful, grounded, and effortlessly warm. Her presence always brings an extra touch of magic to the island, making every moment feel even more special for our team and guests alike. From peaceful beachfront views to quiet sun-soaked escapes, Isla Amara continues to be a sanctuary for rest, recharge, and meaningful experiences. Just like this beautiful visit we're reminiscing today. So, yun siya, no? Parang lang pala ito, throwback, mga kasombreros. So, wala pa rin tayong idea kung saan ngayon si Ma'am parang talaga naging detective tayo na kung saan na si Ma'am Catherine, mga kasombreros. Pero yun, magpo-post naman yan si Ma'am Catherine, mga kasombreros. Ako hindi na ako naniniwala sa mga post na mga na mga kung sino-sino lang dyan. Not unless siya talaga yung mag-post, mga kasombreros, saka lang ako maniniwala, no, na dito na dito siya, mga kasombreros. So ang kasi dito, ang isip ko kagaya na mention ko kahapon ay nasa bahay lang, no, si Ma'am Catherine, mga kasombreros, as Holy Week is approaching, no, kasama ang kanyang pamilya kagaya ni Alden, mga kasombreros. So yun yung iniisip ko talaga, mag-out of town or magba-birthday leave or birthday vacation lang si Kath after siguro ng Holy Week, mga kasombreros.
So, yun ang naisip ko ha, mga kasembreros, kasi wala namang pinopost sa Instagram niya, si Kath or si Mama Min mismo, mga kasembreros, or si ate niya or sino man dyan na relative niya, mga, so, siguro sa ano siya, sa tahimik na lugar sa kanyang bahay, mga kasembreros doon. Tapos, mag-out of town na lang siya or mag-celebrate. Or po pwede naman siya nag-celebrate, mga kasembreros, pero within ano lang, sa bahay siguro, mga kasembreros. So kasi nga, wala rin tayong makitang ebidensya, no, na si Kath ay ng ibang bansa or pumunta ng ibang bansa, mga kasembreros. So, wala rin na videohan na nasa airport siya, for example. So, dati, di ba, may mga Mark Alcala pa na sabi, ito, nagpunta siya ng Australia, pumunta sila ng ganito. Tapos, wala naman pala, mga kasembreros, no? So, kung kaya hindi tayo maniwala na nasa abroad o nasa ibang bansa si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, pag siya na nag-post, or siguro sila Aris Di Santos, or sino mang kaibigan niya, sa ibang bansa, pwedeng Thailand, no? Kasama ang Glam Team, for example, ay saka lang tayo maniniwala, mga kasembreros. So, yun po. But in the meantime, ay yun, as is lang muna tayo na sa bahay, si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Pero pag may mga lumabas na mga na mga videos and so on, so doon na lang, no? I-update ko rin po kayo, mga customers, of course, as expected and as usual. So yun po. Tapos, next item natin, si Alden pala, na feature din pala siya sa DWIZ, mga kasembreros, no, Aliw 23 channel. Yung time nga na in-underestimate siya ni Nico Bolzico, mga kasembreros, or minaliit ni Nico Bolzico ang kakayahan ni Alden sa larangan ng sport, mga kasembreros. So, yun. Ipi-play ko ito mamaya, mga kasembreros, para mapakinggan niyo po first hand. Tapos, next item natin. So, last item natin ito, mga kasembreros. Ang cute ito ni ate kasi parang sa Canada siya. Tapos, binalikan niya yung paboritong inumin ni Kath doon sa Hello Love Again nila na shoot, mga kasembreros. Ang paborito doon ni Kath dito ay iced matcha with strawberry foam, mga kasembreros. Tapos ang cute kasi yung music background niya ay palagi, mga kasembreros. So, nandun pa rin talaga siya, no? Kasi kagabi niya lang to pinost Nandun pa rin talaga sa Fennec, no, mga kasembreros, yung pangalan ng refreshment bar na ito na pinag-shootingan nila sa Hello Love Again nga, mga kasembreros. So, ang nakalagay dito ay Alden's drink, Catherine's drink, at saka Joris's drink, mga kasembreros. So, specials talaga siya, no, doon sa Fennec, mga kasembreros, na tao dito, na grabe, no? Talagang historical yung hanggang ngayon ay doon talaga yung kanilang drinks, mga kasembreros, paboritong drinks ni na Alden, Kath, and Joros, mga kasembreros. So, yung kay Alden dito ay paborito niya dito nakalagay ay iced caramel latte with vanilla cold foam, no, mga kasembreros. So, pareho sila ng presyo ni Kath, $7.95 yata ito, no, something like that, mga kasembreros. Tapos yung kay Joros naman, hindi ko gaano mabasa, mga kasembreros. So, parang may couple chocolate, syrup, shaken with ice, na parang something like that, mga kasembreros. So, yun siya, no. Talagang cute lang, no. Play ko rin ito mamaya para marinig niya po first hand, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kath Den items. I-play ko po ito mga videos na dapat i-play. Tapos, pakinggan natin, of course, ang napakagandang salita ng Panginoon na kailangan natin sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Nico Bolzico. Inaming minaliit niya ang kakayahan ni Alden Richards sa sports. Narito ang I-Spotted Report ni Anton. Minaliit ni Nico Bolzico ang kakayahan ni Alden Richards sa sports. Ito ang inamin ng Mr. Risolin Yusuf matapos niyang makasama sa sinalihang triathlon relay sa Davao ang aktor. Ayon kay Nico, na-underestimate niya si Alden dahil sa sobrang busy nito sa career. Sa kanyang social media post, mababasa ang mga sinabi ni Nico na, "I have to admit it, I underestimated Alden." Hindi niya raw kasi sure na fully prepared ito at magiging magaling sa performance sa triathlon. Pero sa loob mo ng 2 buwan, laging present si Alden sa
sa kanilang training straight mula sa taping at mula airport hanggang sa mismong kompetisyon. Sila ay paniniko na no sleep, no excuses, no shortcuts, just work. Sa huli ay nagsorry si Nico dahil sa pang-underestimate niya sa aktor at proud umano siya na tawagin itong teammate. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Guys, ito yung drinks ni Catherine sa Elola kami. Ice matcha with strawberry foam. Ice matcha with... Ito yung ice matcha ni Catherine. Sobrang relatable ang ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Dahil Nagpakatatag Ka. 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. So that we ourselves boast of you, Apostle Paul speaking, among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. So nagpakatatag, no? Nagtiis, naging determinado, at saka kumaga pa naging masigasig mga kasembreros at nagtiis. Pa naging strong mga kasombrero sa gitna ng mga tribulations, sa gitna ng mga persecutions, sa gitna ng mga tests and trials ng ating buhay mga kasombrero. Tayo po bilang tao, normal na po sa atin yung maka-experience tayo ng challenges, no, or parang tests or mga hamon sa buhay. Araw-araw po yan, maliit, malaki, katamtaman, no? Ganun siya mga kasembres kasi kalakip na ng word na life ang challenges. Kung wala tayong tests or wala tayong trials ay hindi tayo nabubuhay. Parang kumbaga pa hindi masaya, hindi kompleto ang buhay mga kasembres kapag wala tayong tests. Sa paaralan, 'di ba? Yung mga estudyante, simula elementary, high school, senior high, junior high, college, mga customers hanggang sa pag-take mo ng board exam, maraming tests. Tapos ang pinaka matinding test na lahat tayo ay nakaka-relate na ay yung test ng buhay. Kung pa yung mga pagsubok sa buhay mga kasembres. Di ba grabe na naisip ninyo na bata pa lang pala ay kumaga pa tayo ay hinubog na ng mga pagsubok mga kasembreros. Kung pa we were shaped, we were formed mga kasembreros, or we were sharpened and we were strengthened by tests mga kasembreros kasi elementary, may test, no? Kahit nga kindergarten, merong test mga kasembreros, yung mga nursery, di ba? May mga small tests yan sila. So, nakita rin natin dito na kapag maliit pa yung bata ay maliit din yung tests, no, or yung mga pagsubok na kanilang or ibinibigay sa kanila mga kasembreros. So ganun din po dapat yung isipin natin na kapag tayo po ay nakaka-encounter ng sabi natin na sobrang lalang pagsubok, no, sobrang malaking pagsubok mga kasembreros or hamon sa buhay, always come to think na tayo po ay sinusubok ng Panginoon based sa ating pananampalataya, based sa ating kakayahan mga kasembreros. Kapag malaki na or mataas ang pagsubok mga kasembreros or malalim at saka malaki, parang giant na yung challenge mga kasembreros, ibig sabihin ay nakikita ng Diyos na malaki na rin yung pananampalataya natin. Kung based doon sa ating pananampalataya at kakayahan, yung ialaw ng Diyos na test sa atin mga kasembreros. So kagaya ng isang guro, di ba? Hindi naman siya magbibigay ng test na alam niyang hindi alam ng mga estudyante niya yung magiging sagot sa examination mga kasembreros. So ganun din ang Diyos natin. Alam ng Diyos na makakaya nating malalagpasan natin ang problema or ang hamon sa buhay with His help, no? Kapag tayo po ay may problema, dudulog tayo sa Kanya at alam niyang malalagpasan natin mga kasembreros because nagtitiwala tayo sa Kanya, no, mga kasembreros. And of course, no, the strength that He provided us, no, binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng dunong, ng kaalaman, ng strategy, no, kung paano lagpasan ng ganito, paano lagpasan ng ganyan, and so on mga kasembreros. So ganoon siya pag board exam, di ba? Kapag yung mga lawyers, for example, yung mga magiging attorney or mga yung mga abogado, 'di ba? Yung mga ibibigay na test sa kanila, ibig sabihin related doon sa kanilang kurso. Na alam ng mga gumawa ng exam na masasagot ng kasi related doon mga kasembreros by field and by field. So dito si Apostol Pablo po mga kasembreros ay nag-express ng kanyang paghanga, no, at saka encouragement
para sa mga Thessalonian believers, no? Pagpalagay natin tayo yung mga Thessalonian believers, no? Na nakita ni Apostol Pablo yung ating pagiging masigasig, yung ating pagiging faithful sa Panginoon, yung pagiging tapat natin sa Panginoon sa simbahan, mga kasembres, yung patience natin, yung ating katiyagaan, yung ating kasigasigan, pagiging masipag, yung ating pananampalataya, and so on, mga kasembres, yung ating of course, yung pagiging matatag sa lahat ng hamon at tribulations ng buhay, mga kasembreros. In this verse, Apostle Paul is expressing his admiration and encouragement for the Thessalonian believers. He acknowledges the challenges that they are facing due to their faith in Christ. These challenges often manifest as persecution and tribulations. It's a reminder for us that being a Christian does not exempt us from hardships. Instead, it highlights our faith strength during trials. Paul highlights that their ability to endure and remain steadfast in their faith amidst suffering is something to be celebrated. So, yun siya, no? Parang sa ating buhay kapag grabe yung tindi yung test, mga kasembreros, tapos nalagpasan natin, ay masabi mong worth it lahat ng pagsikap mo. Let's say sa mga nagtitake ng bar exam, worth it yung kanilang pag-aaral, worth it yung kanilang pagod, yung kanilang hirap, and so on. Yung sa mga magiging doktor, no, maging medical practitioner, for example. So dito ay kung pa worth it, kung pa parang kadiwang-diwang, kung pa to be celebrated yung mga taong nakakalagpas or nakaka-solve, mga kasembres, ng problema at trials sa buhay, with of course, with the help and leading of our God, mga kasembres, because we believe and we have faith sa ating Panginoon. It's important for us to understand that our faith can shine the brightest in hard times. So hindi siya magsha-shine yung ating pananampalataya, yung ating yung ating pagiging faithful sa Panginoon at ang ating pagtitiwala sa Diyos, ay hindi po yan magsa-shine. Hindi po yan magsa-shine, mga kasembreros, sa kunwari masaya tayo, kunwari parating successful, parating triumphant, parating victorious. So hindi po dun magsa-shine. Magsa-shine po ang ating pananampalataya during times of trouble or times of difficulties, mga kasembreros. So parati po nating tatandaan yan. So kapag tayo po ay may problema, may trials, mga kasembreros, ibig sabihin ay magagamit natin yung ating pananampalataya sa Diyos, mga kasembreros. So kasi nga ay parang isang itak, di ba? Yung bolo, or for example kutsilyo, hindi mo siya magagamit kung wala ka namang puputulin or wala kang hihiwain, mga kasembreros. So as simple as that. Just as the Thessalonians faced challenges, we too can find ourselves in tough situations. This verse calls us not to not lose heart, but instead to hold on to our faith when we endure through our personal trials. We not only grow closer to God, but also inspire and uplift those around us. As Paul writes, it gives great joy to see others remaining strong despite struggles. So ganun siya, mga kasembreros. Grabe, no? Kasi nung time ng nasinulat itong Biblia, or ng time na na-experience ito ng Apostle Paul, the same situations. We face the same trials, the same challenges, mga kasembreros, sa buhay. So ibig sabihin, yung kung ang trials, kung ang problema ay pareho sa mga panahon ni Apostol Pablo na na-encounter or nararanasan nila. So same situation, kung iba-iba lang yung character, iba-iba lang yung personalities, at saka yung takbo, of course, ng mundo, mga kasembreros, yung pag-advance ng technologies, ng mga gadgets, ng mga modernization and civilization, and so on, mga kasembreros. But the same problems, no? Kung the same situations, mga kasembreros, na kinarap nila dati, yung nararanasan din ng tao ngayon. So kasi dito natin malalaman na, o dito natin makikita na, so kung timeless itong mga problema, timeless din ang salita ng Panginoon, because the same situations that they encountered or that they faced ay the same situations also that we face. So definitely, same God, same word, mga kasembreros, ang dapat nating gamitin, same Bible yung dapat nating isapamuhay, mga kasembreros, through faith or pananampalataya. So ganoon po siya, mga kasembreros. Kasi yung struggles nila, yung kanilang mga personal issues, yung mga community issues, yung mga church issues, relational issues, ay pareho din po, mga kasembreros, sa atin. So kung dati ay may
Kung ngayon ay may immoralidad, dati ay may immoralidad din mga kasembreros, no? Kung dati ay may pangangalunya, ngayon din ay may pangangalunya mga kasembreros. Kung dati ay may idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ganoon din po mga kasembreros. Kung dati may mga pagkababahag-bahagi, may away, and so on mga kasembreros, ay ganoon din po sa ngayon. So kung kaya ang salita ng Panginoon na dapat natin gamitin ay timeless po yan mga kasembreros. In the broader context of Paul's letters, he often touched on the themes of suffering and perseverance. The Thessalonians were facing persecution due to their newfound faith. Paul wanted them to understand that their struggles were not in vain. So parati nating isipin na yung ating paghihirap daw ay hindi siya walang kabuluhan. May purpose kung bakit tayo nakakaranas ng problema at trials sa buhay mga kasembreros. Instead, these trials were a sign of their authenticity and deep faith in God. Paul's expression of pride in their endurance serves to strengthen the resolve in the face of adversity. So, ganoon mga kasembreros, yung ating problema ngayon ay may purpose yan. May reason mga kasembreros behind kung bakit meron tayong problema na kinakaharap sa buhay. So, yung pinaka-reason nga dito ay mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon, mas lalo lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos mga kasembreros, kasi the more that we encounter trials, the more that we trust and depend God. Not to turn away from God, but to turn to God mga kasembreros. So isipin po natin at alalahanin yan parati mga kasembreros. We were created for community. Paul's letter is a reminder that as we share our burdens with each other, we also share in each other's joy. When we gather together as believers, we can lift one another up and find encouragement in the stories of bravery and endurance among us. So yung mga stories nila, yung mga kwento nila mga kasembreros ay kapupulutan din natin ng inspiration. So ganun ba? Diba tayo sa buhay may inspiration tayo, may hinahangaan tayo. So ganoon po siya dapat, no, magsilbing example na sila nga grabe life and death yung kanilang hinarap mga kasembreros. Kung magpapatay kung patay, buhay kung buhay yung kanilang na-experience, how much more sa ating present generation at sa ating bansang Pilipinas. We are free to express our faith, we are free to express our beliefs mga kasembreros, at kung ano ang pininiwalaan at pinaglalaban natin sa buhay as long as nasa tama. Alright? Sinabi sa Word of God ha, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at katatagan mga kasembreros or endurance amidst our trials at saka challenges sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful, amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.